Hello mga kasari, kumusta po kayong lahat? Kumusta po ang ating sales ngayong araw? Praise God, talagang maraming salamat talaga sa ating Panginoon dahil unang-una sa kalakasan lagi niyang ipinagkaloob sa atin. Lalo na tayo mga nagtitinda na kailangan natin ang lakas araw-araw dahil kung walang lakas, failure ang ating buong araw. Kasi talagang kailangan natin kumayod, kailangan natin gumili. Mga kasari, itong video na ito, isi-share ko lang po sa inyo na unti-unti ko na po nakikita ang aking kapital sa pagtitinda. Alam nyo ba kung bakit? Unang-una talaga yung pagdidisiplina o disiplinahin natin ang ating sarili. Kahit ako mismo, kahit ako ang may-ari nito, lagi kong iniisip na tauhan lang ako at ipinagkatiwala sa akin. Kaya bawat kuha ko ng aking paninda, nililista ko yan, malaki man o maliit. Talagang nakalista yan. Kapag may extra income na ako, tsaka ko na siya babayaran. Kaya sa tindahan ko, wala talagang free. Kahit mga kapatid ko, sinisingal ko talaga sila bawat kuha nila. Kahit yung nanay ko nga, sinisingal ko wala talagang patawad. No? Kasi kung iisipin ko na okay lang ako naman ang boss, kaya kain ako ng gusto ko, edi malulugi kaagad yung aking paninda, ma-shutdown kaagad ang aking sari-sari. So, sino ang kawawa? Bakit pa ako nagtitinda? So, ano ang purpose ko dito kung lahat na lang ay free? So, I have to change my mindset ba? Just to discipline sa sarili. Kasi may goal kasi ako na after 5 years in time, lumago ang aking paninda. Hindi lang ganito. Ano pa ang pwede kong maitulong sa aming community? Hindi lang sa sarili kong interest. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi rin mababago ang aking buhay o asinso man. Kaya talaga, let's help each other kung ganun ba. Kaya big thankful ako sa aking mga suki. Suki ko na mga mababait. Kaya alagaan ko din sila in a way. I have to offer a good service and be friendly to them. Bawal masungit. Kasi kapag susungitan mo yung mga yan, lalayo na yan sa'yo. Hindi ka na nila tangkilikin. Kaya wala na nga silang pambili halos. At sungitan mo pa, lalo silang ma-depress sa buhay. So kawawa naman. So next kong ginawa, yung kapital ko talaga, hindi ko siya ginagamit sa mga ibang bagay or pambili ng personal na gamit sa katawan man or gamit sa bahay. Yung pera talaga, inilaan ko lang talaga sa negosyo. Kaya yung pera na yun, umiikot talaga sa negosyo. Kahit may bagay ako na gusto kong bilhin, kagaya ng bag or kagaya ng damit, so tinitiis ko talaga kasi sayang eh. So hanggat okay pa yung mga gamit, gumagana pa, mapakinabangan pa, hindi pa siya ganun kasira, wag mo nang bumili. Yun ang iniiwasan ko. Kahit mura pa yan, talagang tinitiis ko na wag ko talagang galawin ang aking kapital. Kasi magkano lang naman ang kita mo sa sari-sari, hindi naman ganun kalaki ang kita, ang tubuan sa sari-sari, di ba? Maliit na nga lang yung tubo mo doon, tapos kinukuhaan mo pa, ay wala na. So, itong tindahan ko, 7 months na ito, na-amaze ako sa resulta sa aking mga pinagagawa ba. At dito sa tindahan ko, walang ibang umuupo sa kaha, ako talaga ang nagmamanage ito. Kasi sa panahon ngayon, mahirap magtiwala ng tao kahit nga sarili mong kapatid, hindi mo na mapagkatiwalaan, di ba? Sobra. So, sa negosyo, we need to focus, disiplina, sipag, create more ideas. Ano pa ang pwede man na mai-offer natin sa mga customer na maging satisfied sila. The more we offer a good service, the more they help us also. So, meron pang 5 buwan na natitira. So, siguro by then, sabihin na lang natin na lumabas na yung principal ng kapital ko sa sari-sari, kahit sabihin nating 95% is not bad, di ba? Kaysa nag-struggle ka pa din. So, mahirap po yun. Nakakatuwa din ba kasi yung mga avid kong customer, napapansin din nila na ang aking
tindahan ay napupuno. Lagi lang sinasabi, hala, ang dami mo ng paninda ngayon. Sabi ko, salamat Panginoon dahil nakikita nila ang effort na ginagawa ko secretly. Hindi nila alam yun na tuwing gabi nag-iisip ako na ano pang pwede kong gagawin na ito ay lumago, hindi lang magstay sa ganito kaliit. So, talagang na-miss ako sa kanilang mga komento ba na, hala, ang dami mo ng paninda. Walang imposible talaga sa Panginoon. Kaya maraming salamat talaga. God bless po. Bye-bye. Salamat sa pakikinig at panonood po. Thank you.